Welcome to Coloong Nyemelip Church. Welcome home. Kapag po umuulan, nababasa po ba dito? Dati po, nababasa siya. Nung panahon po ni Pastor Resty, nagsha-shower po dyan. Eh, napagawa na po. Hanggang pati sa kusina na yon, napalitan ng bubong ni Pastor Resty po yan. Then yung after po, napagawa na rin nila Pastor Alejandro. Dire-diretso na rin na nagkaroon din ng butas yan. Napagawa rin sa panahon ni Pastor Alejandro. Ang yung kusina. Hindi naman kasi nagre-reklamo. Nakikita, nararamdaman lang namin. Ang nasa message set, na kinakumusta ng bawat isa. Eh, lagi nila sinasabi, sa awa ng Diyos, kami buhay pa. Lalo nung bata-bata pa kami, kaya na pa ng lumangoy. Sa panahon po ni Pastor Albaniel, sa panahon po nila Pastor De La Cruz, Pastor Maldo. Yan. Pero nung panahon na to ni Pastor Alejandro, ay, hindi na ako masyado na pupunta dahil nga lahat na di na kaya ng katawan. Pupunta lang ako pag mababa ang baha. Then ako ay magpapadala lang kami ng food, mga pangailangan. Po pala yung naiwan po dito. Puro gamit po ng church lahat yan. Mga donate ng mga members. Bale, nung bumaha po, kinilangan niyo po namin ng mister ko, si Roel. Ay, kayo po yung nag-aayat. Akit kami. Tapos yung mga ibang kabataan, mga tulong-tulong. Gusto niyo available. Si Nori naman, linis na linis dyan. Paano po pala nagkaka-problem Ay, po ba sa electricity? Nagkaroon na ng troubleshooting niya, pinagawa na lang po. Dati ito, ganyan ako ng Sunday school ng mga bata, kids. Sa mga kids to, nung di pa siya ganyan grabe. Dito mga bata sa likod. Pero pagka dumating yung mga extension class, kasi iba yung schedule nila sa extension class, iba yung sa mga pamilya ng member dito. Pero pag sama-sama, marami yan. So bakit niyo po pinaghihiwalay? Hindi nga kasi. Di na po kasya. Tapos nung yung mga member naman ng church na malapit-lapit dito, nagkaganito. Kaya yun, doon na sa bahay ni Letlet ngayon nag-aaral. Doon sa aming CE president na si Estelita Magno. Meron kami kinakabit dito tent. Meron kami payong na malaki na ayos yan bago mag-aral yung mga bata. Sa ngayon, hindi muna delikado baka madengge. Dati po, ano po yung nakalagay po? Mga halaman, tinanggalan namin lahat. Nilubog ng bahay. Yung sa Karina, ayan yung yung hanggang dyan yung bahay. Ayan yung merong mark na yan. Sa lahat talaga ng namin, talagang naglutangan. Mga gamit na nandito sa church. Ayan, malalim. Ayan. Tsaka dito sa labas, talagang lagpas tao siya. Yan. Sa labas, mas lagpas tao. Kaya sila Pastor Alejandro, pinalikas na namin sila dahil baka matrap sila dito, hindi sila makalabas. Karina din na lagpas pa nga dun sa natin altar. Yung altar namin. Tsaka lalo na kasi mas mababa na kasi kami sa paligid kasi natambakan na. Ayan. Ano po ang usually niyo pong ginagawa kapag ganun na po yung baha? Dati kasi, pag hindi ganun kataas naman, nag-church pa rin kami dito, mga nakabota kami. Nandito, eto kasi may step pa yung dating altar May dalawang step pa yan, sa taas kami. Dito pa rin kami nag-church. Kaya nung hindi na kaya, sa na lang kami, bahay ng member, online. Ang prayer meeting namin, ang aming Bible study, online. Online muna kami. So, hindi nyo po nagagawa yung bahay-bahay? Pero yung mga kids, yung kanilang pag-aaral, sa bahay ng si Letlet, siya yung aming si president, sa bahay nila, doon siya nagtuturo ng mga bata pag Saturday. Kasi before, dito sa church nga, umaga sila,
Kaso, delikado na nga rin dahil tulay lang dati, naabutan nyo nga ngayon, may tambak ni. Dati nanunulay lang talaga kami, mahirap. So, ngayon medyo maayos na yung daanan. Kaya, yun yung adjustment kasi yan na rin kasi. Tumutulo na rin kasi to yung mga bubong namin. Titulo na rin kasi yan. Kaya para mas kasi may mga matatanda, may bata. Doon na lang kami sa bahay ng member. Prayer namin para sa Kuloong. Makita na magkaroon kami ng maayos na. Sorry na yun. Maayos na sambahan para sa Panginoon. Pag kami nawala na kasi mga bata, maayos yung nila. Tsaka siyempre, yung representation namin sa paligid, siyempre ayaw namin nasasabihin nila, ang tagal-tagal din ng church nyo. Minsan sasabihin nila, ay, buhay pa pala yung church nyo. Kala namin wala ng church dyan. So, ganun yung mga naririnig namin. Siyempre sa amin, sasaktan kami. Pero sabi nga namin, may tamang panahon na ibibigay ang Panginoon para mapatayo yung church sa Kuloong. Wala na kami, yung mga bata na bago ngayon. Sila yung magpapatuloy na dito eh. Kaya talagang nagpapasalamat kami kasi unti-unti nakikita namin yung pagkilos na magkakaroon na ng katuparan. Yung matagal ng pangarap ng bawat isa sa amin. Kasi nga yung mga magulang namin na talagang gusto nila na makita maayos yung church. Kaso wala na sila eh. Hindi nila naabutan. Oo. Kaya yung generation na ngayon, yun yung prayer namin na makita nila na maayos na yung bahay-sambahan. At patuloy na maglilingkod sila dito na sa maayos na na bahay-sambahan. Kaya yun, excited kami. Support niyo po ang aming gawain August 31 po. Dito po para sa aming church po namin na ipapagawa po. Sana po ay maki-join po kayo sa amin at matulungan po nyo kami na mapagawa po namin ang aming Colongya Relief Church po. Mga kapatid sa Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa atin pong lahat. Ako po si Reverend Ariel Sibasas na nakikiusap po sa inyo na tangkilikin po ninyo ang konsyerto na gagawin po ng District 1 North para po sa paggawain po ng Colongya Church. Purihin po ang pangalan ng Panginoon.